Makati, minsan lugar, madalas lalamunan, as in Makati. Panahon na naman, problema mo rin ba ang kati at sakit ng lalamunan? Ehem, may solusyon tayo riyan. Sinalubong ni Juliet ang bagong taon na may paputok, hindi ng fireworks ha, kundi ng pumuputok-putok na ubo na nagsimula lang sa sore throat. Nandoon na yung medyo mahirap ng lumunok, ganun. Tapos, pinabayaan ko lang muna yun. Nung pangalawang araw, hindi na ako makakain kasi parang medyo sumikip na yung dito ko eh. Parang medyo namamaga. Ang simpleng paglunok, masakit daw kay Juliet. Pag tingala ko nga, pag halimbawa, titingnan ko sa salamin yung lalamunan ko, parang yung ating dalawang bell dito maga na eh. Gumagano na. Kaya may time siya na pag ilulunok mo, parang ibabalik siya. Ayon sa ears, nose, and throat expert na si Dr. Charles Anthony Mendez, ang sore throat ang pagkakaroon ng virus o bakterya sa lalamunan. The most common cause in 80 to 90% of the cases ng sore throat is actually viral infection. Pag sinabi nating viral infection, nakikita siya sa lahat, sa maraming lugar. Okay? The most common causes can be rhinovirus, o yung parang pagsisipon natin, yung nagkakos ng sipon. Biro nga ng iba, may sore throat na ba ang lahat? Kapag ganitong panahon daw kasi, uso raw talaga ang masakit na lalamunan. Unang-una sa panahon, kapag malamig ang panahon, mas nagta-thrive yung mga viral infections. Ikalawa, during Burr months, maraming tao ang over-exhausted at medyo subsub sa trabaho, kaya medyo mas bumababa ang kanilang immune system. Kaya ang iba, kanya-kanyang diskarte ng solusyon. Kasi dito, ma'am, halos karamihan nagka-sore throat na rin. Kaya, siyempre, kaming magkakapit-bahay, nagtatangot-tanungan kami kung anong ginagawa mo, ginagaya ko rin, kung anong ginagawa ko, ginagaya din nila. Ang panlaban ni Juliet sa sakit ng lalamunan, very basic, talaga namang classic. Ang gagawin natin ngayon ay salt water gargle. So ngayon, kukuha tayo ng isang tasang tubig na maligamgam. Lalagyan natin ng 1/4 na asin. So, ang 1/4 sa isang kutsara, ganito lang po kadami. So, i-gargle natin siya for 1 to 3 minutes only. Ginagawa raw niya ito sa umaga at gabi bago matulog. Doc, epektibo nga ba ang pagmumog ng tubig na may asin para maibsan ang sore throat? Saltwater gargle, hindi lamang niya fina-fight or win-ward off yung bacteria or viruses. Pero meron din siyang soothing sensation as well as if ini-ease niya yung mismong inflammation o yung pamamaga ng ating mga tonsillar and pharyngeal muscles, which is, well, yun yung ating lalamunan. Payo ng eksperto, isa pang makatutulong na home remedy ang lemon honey water. Magpiga ng isang buo na lemon sa 1 litrong tubig at lagyan ito ng 1 teaspoon ng honey. It is also studied na yung lemon honey ay nakakatulong para ma-soothe yung sensation ng ating throat at ma-ease din yung inflammation. Para maibalik ang ganda ng boses, magpakulo ng luya. Ginger tea is the key. Ang ating salabat or ang ginger tea ay maraming anti-inflammatory properties at hindi lamang yon ayon sa literatura. Meron din siyang mga antibacterial and antiviral properties which may ward off also the infections. That's why kapag ang isang tao ay nakaramdam ng sore throat, maaaring maging home remedy rin ito. Para naman sa ilan, lozenges of throat mint candies ang instant solution. Doc, epektibo nga ba ito? Well, candies, hindi namin siya masyadong ina-advise because yung candies, high sugar loads din siya, which is counter-effective doon sa paggaling ng ating sore throat. For mint candies, pwede siyang maging transiently o yung sandali lang na pag-ease ng pananakit. Pero for the long term, hindi rin naman siya purely effective at hindi siya yung tamang treatment strategy for our sore throat. Pero heto talaga ang tanong ng bayan. Ice cream, pampawala nga ba ng sakit ng lalamunan? Dok, totoo ba? Ice pop actually eases the pain also in the short amount of time. However, again, hindi siya
yung tamang treatment strategies. And isa pa, extremes of temperature, meaning masyadong malamig or sobrang init, it can also irritate the throat. So what we actually advise our patients is to drink just room temperature, or pwede rin naman yung cold or hot pero hindi yung masyado. Ayon sa eksperto, ang sakit ng lalamunan karaniwan kapag malamig ang panahon. Pero dapat pa rin daw maging alisto at pakinggan ang katawan kung may iba nang nararamdaman. Dapat sumangguni sa isang ENT doctor, lalong-lalo na kung ang ating sore throat ay hindi na kinakaya ng ating mga home remedies at hindi lamang yon ng over-the-counter medications. Lalong-lalo na kung ang sore throat natin ay may kaakibat na lagnat, hirap sa paglunok, hirap sa paghinga, at minsan ang pagbabago ng boses. At tandaan, ang sakit ng lalamunan, kayang-kaya raw iwasan. Since one of the mode of transmissions is direct contact, ang paghuhugas ng kamay ay isa ring practice para hindi mapalaganap ito. Kumbaga, merong contaminants ng mismong sore throat, pathogens, at nahawakan natin ang ating muka, ang ating mata, ang ating bibig, maaari tayong mag-develop ng sore throat. Kaya sa susunod na may magtanong kung may sore throat na nga ba ang lahat, ang sagot natin dyan, may home remedy tayo riyan at kayang-kaya itong iwasan.